what he wants. Someone not to laugh at you before. I could. Welcome back sa PS Rewind. Halika't pasukin natin ang mundo ng aksyon sa dekalibreng pelikula noong 2018 na Red Sparrow. Mula sa pagiging balerina, pumasok sa Russian Secret Service pero imbis na armas, ay ginagamit ang katawan nila para magsilbi sa bayan. Nakaraming misyon hanggang sa naging high-ranking officer. Wow, ibang klase. Subscribe for more. Isang sikat na balerina si Dominica. Kahit mahirap lang sila at may sakit ang kanyang ina, iniiwan niya ito sa yaya para makapagtrabaho siya sa teatro. Naganda na siya para sa panibagong performance. Bago ang palabas ay pinakilala siya ng uncle niyang si Ivan na isang deputy director sa Russian Secret Service kay Ustinov na isang Russian gangster. Hinahangaan siya ni Ustinov at nagpa-picture pa nga sa kanya. At nanyansing pa nga si Bugoy. Kalaunan nagsimula ng palabas at pinakakaabangan ng lahat ang kanyang pagsayaw. Nang biglang nagkamali ang partner niya at nabali ang binti niya. Agad siyang dinala sa ospital para operahan. Tagumpay man ang operasyon pero hindi na siya makakasayaw pa kahit kailan. At malaking kawalan ito kay Dominica dahil ito ang pangarap niya sa buhay at tanging nagtataguyod sa kanila. Samantala sa kabilang panig naman, ang Amerikanong CIA agent naman na si Nate ay nakatanggap ng tawag galing sa tiktik niya sa Russian intelligence at nagbigay na ito ng lokasyon kung saan sila magkikita. Kinagabihan, magtatagpo sila sa isang park pero paparating pa lang siya ay napansin niyang may nakasunod sa kanyang kotse. Dumating na ang tiktik sa Russia na may alias na Marble at papalapit na sa kanya. Nagpalitan na sila ng impormasyon at pera na parang walang nangyari. Kaso sinusundan pa rin sila ng kotse. Ayaw ni Nate na mahuli ang tiktik niya kaya para di ito masundan ay siya na lang ang nagpaputok ng baril. Saka siya hinabol ng Russian police. Agad naman siyang tumakbo at nang maabutan na siya ng police ay nakarating na siya sa American Embassy. Ligtas na siya at pati ang tiktik nila. Pero nang mabalitaan ng mga bisor ang pagkakamali niya ay pinabalik agad siya sa Amerika. Kinabukasan bumisita si Ivan sa opisina ng director ng Russian Secret Service at nandito rin si General. Pinapanood nila kay Ivan ang video ni Nate kagabi sa park at nalamang CIA agent ito at umuwi na rin agad sa Amerika. Ang mission niya ay tugisin kung sino ang tiktik na pakalat-kalat pa sa bansa. Lumipas ang 3 buwan, nakakapaglakad na ng onti si Dominica na may tungkod at binisita siya ni Ivan. Nabalitaan niya daw na napalitan na daw siya sa teatro at may bago ng balerina. Kaso ngayong wala na siyang trabaho, wala na rin siyang pangbayad sa apartment nila at medical expenses ng mama niya. Narito ako para mag-alok ng tulong. Tawagan mo lang ako. Saka siya nag-iwan ng envelope na ang laman ay mga picture ng bagong babaeng balerina at ng partner niya dati at magsyota pala sila at isang recorder. Nang pakinggan niya ito ay nalamang sinadya pala siyang balian ng partner niya dahil naiinggit sa kanya ang syota nito at gusto siyang palitan. Kalaunan ay nakita sila ni Dominica sa teatro na nagpa-practice ang partner niya at ang syota nito. Nang matapos na sila at naligo, sinundan sila ni Dominica at naabutang nagkakantunan sila. Agad niya silang pinaghahambalo sa ulo gamit ang tungkod niya sa galit saka umalis. Pakasakay niya sa bus ay duguan pa nga ang mga kamay niya at nakonsensya ng onte at nireport sa pulis ang nangyari ay aksidente daw. Nang makauwi na siya ay natagpo ang nakahandusay sa CR ang mama niya dahil iniwan na sila ng yaya dahil wala na silang pangsahod. Wala nang matatakbuhan si Dominica ngayon kundi ang uncle niya. Nangako ito na tutulungan siya pero bilang kapalit ay tutulungan din niya sila sa bago nilang kaso tungkol kay Ustinov, ang taong nakilala niya sa teatro. Gusto kong kilalanin mo siya at kaibiganin at kunin ang tiwala niya gamit ang pagkaakit niya sa iyo. Agad na tumanggi si Dominica pero mapilit si Ivan at pinaalala nito ang kalagayan nilang pinansyal, lalo na ang sakit ng mama niya. Nangako itong ibibigay sa mama niya ang pinakamagagaling na doktor sa bansa kaya napilitan siyang pagbigyan ng uncle niya. Kaya sa gabi ding iyon ay pumunta siya sa hotel kung saan si Ustinov at sinuot ang binigay sa kanyang damit. Pumunta sa bar at pinahihintay na si Ustinov ang unang lumapit sa kanya. At nangyari nga. Matapos ang onting kwentuhan at nasabi ni Dominica na kaya siya pumunta kay Ustinov dahil gusto niyang maging special ulit. Dahil libog na si Bugoy ay dumiretso na sila sa kwarto. Pwedeng lumabas ang mga gwardya kasi maghuhubad na ako. Ano to, free showing? Sa panahon ngayon wala nang libre. Joke lang. Pinahubad na siya ni Ustinov at lumapit na sa kanya.
Agad siyang sinunggaban nito at sabik na sa kanya. Pinasok nga agad wala nang intro-intro. Agad na hinto ang kasarapan nang sakalin siya ni Power Ranger at ginilitan ito sa leeg. Madugong wakas. Pinabihis siya agad at tumakas sa likod. Pumunta sa parking lot, binaril agad ang nakasalubong, sumakay sa motor. Nang makarating sa hideout ay nagpakilala na si Sergey na isang Secret Service agent na pinadala ni Ivan. Pinapanood na sila ni Ivan at nasabi ni General na dapat na siyang i-dispatch dahil nakita niya ang nangyari. Pero naisip ni Ivan na malaki ang potensyal niya at pwede pa siyang mapakinabangan sa mga misyon. Kinausap na siya ni Ivan at nireklamuhan naman siya ni Dominica na wala sa usapan ang nangyari. Bakit may bembangan? Umamin si Ivan na alam niyang mangyayari yon kaso di niya sinabi kay Dominica dahil hindi naman siya papayag. Magaling ang pinakita niya kaya inalok pa siya ng trabaho sa Secret Service at mag-training na maging agent. Kaso kung tatanggi siya ay maaari na siyang ipapatay dahil nakita niya ang nangyari. Kaya wala din siyang magagawa kundi tanggapin ito. Kailangan niyang mawalay sa nanay niya para sa training ng ilang araw. Pumunta siya sa Sparrow School at tinanggap ng headmistress na si Martin na siyang bisor nila. Simula na ng klase at patungkol ito sa giyera kung gaano kadedikado ang Russians na magsakripisyo para sa bansa ng ilang dekada. Tinuturuan ang mga estudyante kung paano mag-espiya sa pamamagitan ng manipulasyon at tukso. Bilang halimbawa, tinawag si Dominica at isang estudyante sa harap at pinahubad. Agad na naghubad ang isa pero matigas si Dominica at hindi sumunod kaya napagalitan patuloy siya. Samantala si Nate naman ay naharap sa mga bisor niya sa CIA para sabihin na suspendido na siya dahil sa ginawa niyang pagkakamali sa Russia at labas na siya sa misyon at bawal lang pumunta sa bansa. Ano? Masasayang lahat ng pinaghirapan namin. Malapit na kami at ako lang ang kinakausap niya. Wala siyang pinagkakatiwalaang iba. Hindi mo na problema yun. Hayaan mo na kami. Patuloy ang training at sa klase ni Martin. Tinuturo niya kung paano makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-alam sa kahinaan at pagnanasa ng target. Nagpakita siya ng mga halimbawa at tinanong sila. Sumagot si Victor pero kinontra siya ni Dominica at dito na nga nagsimula ang iringan nila. Ikalawa ay sinagutan ng babaeng ito kaso nagkamali siya ng sagot at bilang parusa ay kailangan niyang panindigan ang sagot niya at isubo ang ari ng lalaking nasa video na arestado ngayon. Kaso hindi niya kaya umiyak na lang sa sahig. Nagdemo si Martin ng ilang teknik kung paanong manipulahin ang katawan at tuksohin ang target. Sa Amerika naman ay napansin ni Nate na may sumusunod sa kanya at nireport ito. Nalaman niyang wala pa rin silang balita kay Marble ng ilang panahon at sinabi nitong hindi siya magsasalita kung hindi si Nate ang kausap niya. Naisip niya na kung hindi siya pwedeng pumunta sa Russia, edi sa mga karatig bansa na lang nito. Pag nalaman nito ni Marble ay lilitaw yun. Nagkasundo sila. Basta lagi lang siyang oobserbahan ng mga bisor niya. Sa training ay may activity sila na i-welcome ang mga sundalong kagagaling lang sa giyera. Ang ibig sabihin ay alam na. Pumili si Dominica ng binata at dinala sa kwarto at minariyang palad lang ito. Kalaunan ay nalaman ito ni Martin at pinanood sa kanila ang mga performance nila sa mga sundalo. Pinagsabihan siya ni Martin na magaling ang ginawa mo pero hindi mo pa rin natututunan ang leksyon na dapat mong isakripisyo ang sarili mo para sa bansa. Pagkatapos ng klase, nag-shower lang siya nang biglang pumasok si Victor at pinasok din ang loob ni Dominica. Agad niyang binali ang hawakan ng shower at pinagsusuntok siya nito. Lakas ni Inday! Samantala, natiktika ng Russia na nasa Budapest na si Nate. Gusto nilang gumawa ng aksyon pero ayaw nilang uminit ang tensyon nila sa Amerika ni maalerto man ang presidente. Kaya inatasan muna nila si Ivan na magpadala ng ibang tao sa misyon. Dinisiplina naman si Dominica sa ginawa niya pero imbis na parusahan din ng lalaki ay pinagsabihan pa siya na pag-aari ng estado ang katawan mo. Kaya huwag mong ipagkakait ito sa kaklase mo. Wow, ibang klase. Balik sa klase at minomonitor na sila ni General. Pinakita ang picture ni Victor at tinanong si Dominica kung ano ang kagustuhan niya. Inatasan siya ni Martin na ibigay ang gusto nito at huwag umangal. Pinatalikod siya ni Victor pero ayaw niya ng doggy. Gusto ko makita kung paano mo gagawin. Naghubad na siya sa harap ng lalaki at bumukaka sa harap ni Victor. Oh, ano pa hinihintay mo? Naghubad na rin si Victor kaso hindi naman tumatayo si Junior kasi napipressure ata. Ano? Wala? Nakakahiya ka naman. Ang sagot ni Dominica, ang gusto niya ay mapasunod niya ako pero hindi niya ito magawa. Napahanga si General at kalaunan ay pinatawag siya sa opisina dahil pauuwiin na siya sa Moscow. Ilang araw ang lumipas at nagkita ulit sila ng mama niya. Nakipagkita sa uncle niya at binigay na sa kanya ang una niyang misyon. Pupunta siya ng Budapest para kilalanin at kaibiganin si Nate. Kunin ang tiwala niya at malaman kung sino ang
titik sa Russia. Binigyan siya ng bagong pangalan, passport at mga dokumento. Masama ang loob niya dahil hindi niya akalaing ipapadala siya ng sarili niyang uncle sa eskwelahan ng mga pokpok at gawin ito bilang trabaho. Kaya nag-walk out na siya. Kalaunan ay nakarating na rin siya ng Budapest at titira siya kasama ng pokpok agent na si Marta. Nakilala niya rin ang malibog niyang bisor dito na si Bolontov at binigay sa kanya ang impormasyon at ang mga galaw ni Nate. Kaya kinabukasan ay nag-swimming kunwari si Inday kung saan si Nate at napansin agad siya ni Nate kasi sino ba naman ang hindi makakapansin kapag nakita mo to. Pakauwi ay nagpakilala na siya kay Dominica at nagpakilala naman si Dominica na translator daw siya sa embassy at nagpa-hard to get kunwari. Kinabukasan hindi niya na nakita si Nate sa pool at nang pauwi na ay nalaman niyang nawawala ang ID niya. Nakuha na pala ni Nate ito at nalamang titik siya ng Russia pero imbis na layuan siya ay napaisip sila dahil ginagamit niya pa rin ang totoo niyang pangalan. Duda ni Nate na may ibang agenda pa siya at pwede pa nila siyang ma-recruit na mag-double agent. Nag-report lang siya kay Volontov ng progress at nag-request na makapunta siya sa embahada. Gusto ni Volontov na makascore kay Badiday pero tinatarayan lang siya ni Dominica. Kinabukasan ay inaasahan niyang makita si Nate pero si Marta ang nakita niya na may kaututang dila na isang American politician na si Stephanie. Natagpuan siya ni Nate at inaya siyang mag-date sila mamayang gabi. Inamin din ito na siya ang kumuha ng ID ni Dominica. Umuwi na si Dominica at naisip nitong alamin kung ano ang tinatrabaho ni Marta at nalaman niyang kay Stephanie pala siya bumibili ng masiselang impormasyon ng Amerika. Pauwi na rin si Marta. Buti na lang hindi siya naabutan. Binigyan siya nito ng kopya ng report ni Volontov sa Russia at hindi magaganda ang sinusulat nitong progress ni Dominica para pauwiin na siya. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, ay sinundan niya si Volontov sa bar at nakiusap na sulatan mo naman ako ng magandang report sa trabaho ko para tumagal-tagal naman ako dito. Tsaka niya ininsultom na mali daw ang pisot nito kaya sinuntok tuloy siya ni Volontov. Nakunan ito ng camera kaya binantaan siya ni Dominica na kung hindi siya magsusulat ng magandang report sa progress ni Dominica ay papakulong siya sa polis at mapapauwi agad sa Russia. Sa date naman nila ay hindi sinipot ni Dominica si Nate tsaka siya sinundan pauwi para malaman ang tinitirhan nito. Nakatanggap naman si Nate ng tawag ulit at lumitaw na nga si Marble at gusto nang makipagkita sa kanya sa Vienna. Papaalis na sana siya papuntang Vienna kaso may nagdoorbell at narinig ang pakunwaring iyak ni Dominica kaya pinapasok niya ito. Uminom sila ng kaunti at nasabi ni Dominica na sinuntok daw kasi siya ng boss niya. Nang maghinala na si Nate kung paano nalaman ni Dominica kung saan siya nakatira, nilaksan nito ang TV para hindi marinig ang usapan nila. Tinanong siya ni Dominica kung ano ang nangyari sa park nang mahuli si Nate at sinabi naman ito ang nangyari. Hinalikan siya ni Dominica pero nang tanungin siya ni Nate, ano bang pakay mo sa akin? Hindi siya sumagot kaya pinauwi muna siya ni Nate at sinabing pag-isipan mo muna ng mabuti kung anong gusto mo at bumalik ka na lang sa akin kapag nakapag-isip ka na. Kinabukasan, biglang bumisita si Ivan kay Dominica dahil pupunta daw ito ng Vienna. Kinamusta nito ang misyon dahil nagmamadali na daw ang mga big boss. Kailangan niya pa ng oras at walang masabi ay gumawa na lang siya ng kwento na katulong daw siya ni Marta sa transaksyon sa titik sa Amerika pero kailangan daw nila ng pera para makuha ito. Paalis na rin si Ivan at pinakuha kay Dominica ang coat niya at sinilip ang passport ni Ivan ng palihim. Pakaalis niya ay tinutukan siya ng baril ni Marta dahil narinig nito ang kasinungalingan niya at nagalit ito dahil siya lang ang nagpakahirap ng misyon. Nangako si Dominica na wala siyang masamang intensyon at ibibigay sa kanya lahat ng pabuya. Kailangan niya lang talaga ng konti pang panahon. Pumayag si Marta pero bilang kapalit ay tinanong niya kung paano nakaabot si Dominica dito. Nabanggit tuloy ni Dominica ang sekreto ng pagpatay nila kay Ustinov. Kalaunan ay pumunta na sa Vienna si Dominica at nagbukas ng bank account. Si Marta naman ay nagsumbong kay Volontov para maalis na si Dominica. Pag uwi ni Dominica ay sinunggaban agad siya ni Sergey. Patay na pala si Marta sa torture at binalaan siya. Ito ang mangyayari kapag may sinasabihan ka ng sekreto. Saka umalis. Samantala si Nate naman ay nag-report sa mga bisor niya na nakumpirma niya kay Marble na si Dominica nga ay titik talaga ng Russia at malaki ang chance ang ma-recruit pa nila. In-interrogate naman si Dominica ng mga pulis sa nangyari kay Marta pero hindi ito nagsalita. Paglabas niya ay sinalubong siya ni Nate. Pagbalik nila sa lugar
lugar ni Nate ay sinabi nito na alam niya ng tik si Dominica. Kaya umamin na rin siya at nakwentong ginagawa niya lang ang lahat ng to para sa mama niya. Inalok siya ni Nate na mag-double agent para sa kanila. Kapalit ay ang proteksyon niya. Kailangan ko munang matulog. Sige, dun ka na lang matulog sa kwarto ko. Sa gitna ng gabi ay bumangon siya at sinamahan si Nate sa sofa. At natanong, mapagkakatiwalaan ba kita? Oo, nangangako ako. Tsaka sila nagbembangan. At kinabukasan, ngayong may usapan na sila, kailangan niyang gampanan kunwari ang trabaho niya sa araw-araw at i-report ang mga nalalaman niya sa pagsasama nila ni Nate sa mga bisor niya. At nang makapasa na siya, ay nakipag-usap na siya sa mga bisor naman ni Nate at in-interrogate. Nakapasa siya, kaso nang hihingi agad siya ng pera. Pinagtawanan patuloy siya. Wala pa kaming nakukuhang kahit ano sa'yo. Nang hihingi ka na? Sa kanya sinabi ang tungkol kay Stephanie na tik ng Russia sa Amerika. Kaya natilihan sila. Kaya sumunod na Biyernes ay pumunta sila sa London para mag-set up ng meeting kay Stephanie. Kumuha sila ng hotel na hinanda ng CIA para sa kanya na may hidden camera at kung saan niya kukunin ang ipapalit niyang CD. Kailangan niya na lang hintayin si Stephanie. Bigla na lang dumating si Volontov at tutulong daw siya. Pero tinaboy siya ni Dominica at pinapunta sa kwarto niya. Baka masabotahe pa ang transaksyon. Dumating na rin si Stephanie at nagpakilala si Dominica na siya na daw ang pinadala ni Marta. Umayaw na siya at sinabing aalis na ako. Binalaan siya ni Dominica sa mga sekreto niya at tinukso ng pera. Onti pa ay sumama na rin siya kay Dominica sa kwarto. Binigay niya na rin ang CD ng impormasyon kapalit ng pera. Kunwaring i-check lang ni Dominica ang mga CD kung totoo ito. Pero papalitan niya ito ng mga peke. Pagkatapos ng transaksyon ay umalis na rin sila at iniwan si Stephanie. Maya-maya ay lumabas na rin si Stephanie pero napansin niyang sinusundan pala siya. Natakot siya, tinapon ng pera sa basurahan at nang tumawid na siya ay boom! Binangga siya ng truck at namatay. Tila plano ito ni Volontov. Dahil nang mabalitaan ito ay umikot na sila at dumiretso sa airport at biglang pinauwi sila sa Russia. Pakarating sa Russia ay kinuha ang disk at inaresto sila. Pareho silang sospek kung sino ang nagbunyag kay Stephanie sa Amerika. Kaya nang tanungin si Dominica ay tinanggi niya ito. Kaya tinorture patuloy siya sa iba't ibang paraan. Pero matigas siya. Sa huli ay pinakita sa kanya ang video ni Volontov na nagsinungaling at binaril. Kaya sa huling pagkakataon ay tinanong din siya at nagsinungaling. Pinaniwalaan na siya at hindi binaril. Lumabas na si Ivan saka nagmakaawa sa kanya si Dominica na maawa ka sa akin, Uncle. Sumusunod lang ako sa butas. Kaya pinauwi na siya sa kanila. Pag uwi niya ay nahihiya na siya sa mama niya at hindi na nga ito makayakap. Samantala nagmeeting na ang Director General at si Ivan dahil naalerto na ang presidente at kailangan nila lang aksyonan ito. Umuwi na si Ivan at naghihintay na pala sa kanya si Dominica. Binalita nito na pinayagan na si Dominica na ipagpatuloy ang pagtitik kay Nate. Hinalikan pa nga siya nito at nagpaalam. Nagkita ulit sila ni Nate sa Budapest at tumuloy sa apartment niya. Namanghanga si Nate kung paanong nakalaya agad siya at nakabalik. Kinumbinsi siya ni Dominica na dalhin na ang mama niya sa Amerika para ligtas na ito at siguraduhin ang pera nila. Nangako naman si Nate. Saka sila nagpasarap sa gabi. Hating gabi na ay nagising si Dominica dahil wala na si Nate sa tabi niya. Pumunta siya sa kusina at nakitang tinotorture na pala siya ni Sergey. Pero imbis na tulungan si Nate ay tinulungan niya si Sergey sa pagtorture at pinapaamin na si Nate kung sino ang titik. Binalatan niya pa nga mismo si Nate. Aray ko! Nang malinga si Sergey ay kinambalos niya ito at pinakawalan si Nate. Nagsaksakan sila pero napuruhan na si Sergey at tinapos siya ni Dominica. Nagising siya sa ospital at lumabas muna para magyosi. Nagulat siya nang biglang lumitaw si General. Magpapaliwanag ako, wait lang. Pero surprise, siya pala ang titik na si Marble. Alam niyang malapit na siyang mabuking at ayaw niyang mapawalang kabuluhan ang pagkamatay niya. Kaya gusto niyang ibunyag na siya mismo ni Dominica sa Russia. At bilang pabuya ay gagawing pambansang bayani si Dominica at si Dominica na ang papalit kay Marble bilang titik ng Amerika sa Russia. Pinag-isipan niya itong mabuti, sumilip kay lalabs niya tsaka umalis. Sumuko na siya sa mga pulis para mapunta sa Russian ambassador saka siya pinakiusap sa direktora ng Secret Service dahil sasabihin niya na daw kung sino ang titik. Kapalit ay ang kanyang kalayaan. Isusuko na ng Amerika si Dominica pabalik sa Russia pero kailangan munang kumpirmahin ni Nate na ang taong isusuko nila yun nga ang tiktik. Binalaan siya na huwag tatakbo o tatakas dahil mababaril siya. Nagtataka si Nate kung paano nalaman ni Dominica kung sino ang tiktik
at nagagalit ito sa kanya dahil ginamit mo lang pala ako, pinaglaruan. Pero may sorpresa si Dominica nang buksan at pinakumpirma ng Russians kay Nate ang tiktik. Hindi ito ang general, kundi ang Uncle Ivan niya. Ito pala ang matagal nang tinatrabaho ni Dominica, kaya siya nag-iipon ng maraming ebidensya laban sa uncle niya bilang paghiganti sa kapangahasan at kataksilan nito sa sarili niyang pamangkin. Agad na gets ni Nate ang nangyari at nagkatinginan pa nga sila at sinakyan niya ang plano ni Dominica. Kunwaring kinumpirma na siya nga ang tiktik at nagpalitan na sila ng tao. Binaril na si Ivan bago pa makatawid at ligtas namang nakasakay sa helicopter si Dominica. Pag uwi niya ay masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya bilang bagong bayani at nakapundar pa nga ng magandang buhay sa kanilang mag-ina. Minsan ay tumawag sa kanya si Nate. Di ito nagsalita pero ramdam niyang si Nate yun. Natuto ka ba sa mundo ng mga espiya? Handa ka bang ibigay ang katawan mo para sa bansa? I-comment mo nga ang trip mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang magagandang recaps.